lang po akong share sa inyo regarding auto loan or car loan ni East West Bank. So baka lang din makatulong sa inyo regarding sa pa-loan po ni East West kasi galing po kami ng bangko kasi meron po kaming sinettle doon regarding our accounts. So ayun, nagtanong na din kami regarding car loan nila or sa auto loan nila kung ano bang requirements to avail that auto loan. Kasi nga na-share ko sa inyo sa previous videos ko, 'di ba? Na-share ko sa inyo yung about sa car loan namin. Nagkaroon kami ng first car. Pero hindi po siya sa East West Bank nakuha. So sa PS Bank namin siya nakuha. But anyways, itong i-share ko sa inyo kasi about East West Bank auto loan requirements para mas mabilis kayong ma-approve or mas mabilis yung chance na ma-offeran tayo ng car loan or auto loan dito sa East West Bank. So dahil nandun na nga rin kami, so nag-inquire kami, nagtanong nga kami regarding doon sa auto loan ni East West Bank, ano ba dapat gawin or requirements para ma-qualify nga sa East West Bank specifically dito sa auto loan nila. So sabi po sa amin, kung tayo daw po ay may account dito or savings account dito po sa East West Bank is pwede daw po tayong mag-avail once po na meron tayong fund sa ating account or meron tayong nilalagay or tinitira talaga sa ating savings account amounting to 50,000 pesos and up. So ano po ibig sabihin nito? So kailangan daw at least within 6 months consecutive talaga tuloy-tuloy po hindi po natin wini-withdraw yung pera na 50,000 at least 50,000 pesos and up. Yun yung pinaka-minimum amount na nirequired po ni East West, 50,000 pesos po at least na nasa bangko natin na hindi po natin wini-withdraw for at least 6 months po. Pag naman ganyan tayong amount sa ating savings account na hindi natin wini-withdraw, of course, matatrack nila yon, makikita nila sa system yon na meron tayong tinitirang ganong amount sa ating savings account, is makakwalified daw po tayo kapag once na mag-apply tayo ng auto loan or car loan dito sa East West. Again, sa may mga account dito sa East West, kung may plano tayong mag-car loan or auto loan or home loan ba yan o kahit anong loan siguro dito, so kailangan po talaga makita ni East West pala na may fund po talaga tayo sa ating savings account na hindi po siya wini-withdraw for the couple of months. So, ang nire-require nila at least 6 months na nandyan, hindi dapat yon nababawasan. So, kung mag-withdraw tayo, be sure na yung 50,000 isang doon pa rin. So, doon pa rin siya sa ating account, hindi siya nagagalaw. So, nasa sa inyo yun ha, pero kasi ang nire-require nila at least 50,000 pesos. So, nasa sa inyo kung magkano yung ilalagay nyo dyan, kung mas higher pa siya, nasa sa inyo yun. Basta yun lang yung parang minimum amount na sinasuggest po sa atin sa lahat ng mga East West Bank account. Nagbabalak sa mga pa-loan dito ni East West. So of course, tinanong din po namin, after that, what are the requirements na pwede naming ipasa? So sabi niya, madali na lang po yung requirements, 3 lang ata. Kung hindi ako nagkakamali ha, 3 lang. And hindi siya crucial. Valid IDs, proof of billing, tapos about sa barangay residency ba yun? I don't know ha kung barangay something. Meron siyang nire-require na ganon. So sa proof of income, parang hindi na siya kailangan nga. Kasi nga, meron tayong na-fund sa savings account. Yun yung pagkakaintindi namin ha. Yun yung sinabi niya kasi hindi na siya ganon ka-crucial yung mga requirements. Hindi na po tayo pahihirapan dito kasi nga po, nag-tiis tayo ng 6 long months up para ma-maintain natin yung ating pera doon sa ating savings account. And yun, syempre, yun ang pinaka-proof natin. Qualified tayo sa ganito. So, tiisin lang daw natin na mag-ipon doon or na-i-stay yung pera natin doon. Mas maganda kung mas higher, di ba? Kasi para yung qualification is mataas and madali lang po tayo ma-approve once po na nag-apply na tayo for a car loan ba yan or for a personal loan or for a home loan ba yan. So, yun, hindi na siya ganun ka-crucial yung mga requirements. Basta lang po talaga, makita lang po talaga nila na meron po tayong pera sa ating bangko na hindi natin ginagalaw at least 50,000 for 6 months long. Kasi nga po, yun talaga yung pinaka-basis nila para ma-offeran tayo or ma-aprobahan po tayo dito. So, napaka-basic lang po niyan. Pero at least may idea kayo kung sakaling nagbabala kayo for East West loan. So, at least meron kayong mga idea. And regarding this matter, kasi po, na-mention niya sa amin, napakababa po kasi ng interest sa bangko pag tayo ang kumuha sa bangko. Alam niyo naman, di ba, yung interest sa bangko is mababang mababa. So, sabi po ng East West teller po na nakausap namin, usually daw, ang interest daw talaga dito sa banks kapag ganito daw ang auto loan or car loan ba yan or kahit anong loan siguro nila. So, ang interest daw is 6% per annum. So, napakababa po doon, ang baba po noon. So, usually, yun daw yung offer nila. So, imagine ha, 6% per annum, per year po yun, na ganun yung ipapatong nila na interest sa atin. Kaya maganda po talaga kumuha sa bangko talaga. Kung utang lang din, sa bangko na lang po tayo. Kasi ganun nga po, napakababa compared kapag
kapag sa labas or sa mga other entities talaga na pag-uutangan natin. Of course, subject for approval naman po lahat. Di porket meron tayong ipon dito or meron tayong savings account na in-stay natin dito sa ating bangko is ma-approve na agad tayo. So may mga process pa rin po tayong pagdadaanan, but 70% naman yung chance of approval rate talaga dito. Kapag tayo ay may account dito sa East West Bank and meron nga po tayong savings account na naka-stay dyan and nasunod po natin yung requirements nila. Lalo po kapag may malaki po talaga tayong pera dito sa ating savings account sa East West. Lamang po yung ma-share ko regarding car loan and auto loans po ni East West, and I hope may idea kayo kasi usually naman yung mga banks talaga is pare-paras lang din sila ng rules. I hope nakatulong tong video sa inyo ha. So anyways, kung ano man po yung na-share ko sa inyo, yun lang po ay based din po sa tinanungan lang din namin sa branch po ng East West na may account po kami. Hindi po nanggaling sa akin yung info, nagtanong lang din po kami doon. So hindi ko alam kung time to time magbabago yung kanilang requirements, hindi ko alam kung magbabago yung kanilang terms and conditions regarding sa loans po nila. So anyways, lagi naman po ako nag-update sa inyo kapag meron po akong bagong info regarding sa mga ganito, pa-loan po ni East West or pa-loan po ng mga banks. Yun lamang po. I hope may natutunan po kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click nyo yung bell button para updated po kayo sa mga bago po mga videos like this. Salamat po sa panonood. Bye!